sa bawat isa. Amen! Palakpak ang bawat isa. Amen! Siyempre, hindi lang dapat yung energy natin kapag kasama ang grupo natin. Siyempre po, kapag tayo nakakarinig ng salita ng Lord, dapat mas tumataas ang energy natin. Amen po ba? Amen! Yan, at siyempre po, siyempre ako po muna si Pearl Jane Masa po from Juhia Potolan, if hindi niyo po okay. And right now po, as we go on to the next topic, siyempre po, after nating makatch and makonquer ang vision, ano ang gagawin natin? So right now, I would like to share the life of Paul po. Yan na makikita po sa Gawa chapter 9 verse 1 to 15 po. And before that, let us all pray po. Heavenly Father, Lord, we give thanks, Panginoon, Panginoon, sa araw na to. Tonight, we are blessed, Panginoon, to hear your word. Na Lord, i-reveal mo sa amin ang katotohanan. And Lord, you will give us the vision, the power, you will anoint us, Lord Jesus. And Lord, naniniwala ako, ang lahat ng tumayo ay yun lamang gagamitin, Panginoon. Ngunit ikaw, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang mangungusap sa aming puso. Open our hearts, our ears to hear your voice talking to us right now, Lord Jesus. Panginoon, maghari ka sa iyong pinakamatas na papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ayan po, basahin po natin, pwede po sa lahat po ng may dalang Bible, pwede pong basahin po natin ang Gawa chapter 9, verse 1 to 15 po. Yan. If meron po tayo, yan, pwede ipakita na lang. Pero sinasabi po dito, samantala masinhi ang pagnanais ni Saulo, before Paul po ang kanyang pangalan, Saulo po muna, or Saul. Okay po? Samantala masinhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaalib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem. To make the story short, alam niyo po si Saulo, persecutor po siya ng lahat ng likod ng Diyos. Kung siya po ay hindi binago ng Diyos, malamang target tayo ni Paul ngayon. Malamang target tayo ngayon ni Saul. Pero po, Saul encountered God in 3 days of fasting. No food, no drinks. Paano po ginawa ito ng Diyos? Bakit ko po gustong i-share ngayon ang buhay ni Pablo? Kasi we are talking about the vision. The vision possible. Alam niyo po, napakita ang Lord, nag-speak ang Lord kay Pablo. O kay Saul po, before niya na-encounter ang Lord. Alam niyo po, meron po siyang nakitang nagliliwanag at siya ay napasubsob. At nagtanong siya, kasi may narinig siyang tinig eh. Sabi niya po, bakit mo ako inuusig? Sabi ng tinig. Ngayon si Saulo, alam niya kasi kung sino inuusig niya. Amen? Alam niya eh, kasi he's doing it for himself. Kaya sa ngayon sabi niya, ikaw ba yan, Panginoon? Gets niya. Alam niya kasi kung sino inuusig niya. And nung narinig niya yung tinig na yun, syempre nagkaroon pa ng spark sa heart niya yun. And at that time, na-encounter niya si Lord, nagpakilala ang Diyos, nag-speak ang Lord ng vision para kay Paul. Amen po. And right now, I believe God is speaking to us right now for the vision in your life. Amen po? Amen! Amen! Katulad ni Pablo, tayo po'y tinatawag ng Diyos ngayon. Merong ginamit ng Diyos na likod niya, and his name is Ananias po. Yan. Ginamit siya ng Lord. And bakit ko po sinishare ito? Kasi simpleng tao lang po si Paul. Gusto ko pong i-share kung paano yung kaibahan ng sarili nating plano sa plano ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po, ito po ang plano ni Paul. Pupunta ako ngayon sa Damasco sa mga sinagoga. Huhulihin at dadapin ko kayo mga lingkod ng Diyos. Yun po ang plano niya. Pero po, nang na-encounter niya ang Lord, everything changes. Beyond his expectation, okay, God is willing. Totoo ang Diyos kasi na-encounter niya ng 3 araw. And alam niyo po, ito ang sinabi ng Lord sa kanya. Makikita po yun sa Gawa, chapter 26, verse, ito po yung testimony ni Paul. Sabi niya po, wait lang po. Yan, Gawa, chapter 26, verse 16 to 18. Ito na po yung pagkatawag ni Paul. Tumindig ka, napakita ako sa iyo upang testimony po ito ni Paul. Tumindig ka,
Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpakatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo, sa mga Hentil na pagsusubuan ko sa iyo. Susubuin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapag-ibanan. Alam niyo po, look at the difference of Paul's plan ng sarili niya lang. His decision, pupunta ako sa Damasco, sa sinagoga, para hulihin. Pero alam niyo po, grabe, tayo kapag nag-iisip tayo ng ambition natin, naiisip ba natin ang Diyos? Di ba minsan kapag nangangarap tayo, gusto kong yumaman, gusto kong makarating sa bansang ito, pang sarili. Pero kapag ang Diyos ang nabigay ng plano sa'yo, hindi naman para sa Kanya lang yun eh. It is all for you. It is life and death. Kaya po, lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Pablo ay kayang-kaya niyang gawin sa buhay mo ngayon. And are you going to receive that? Amen. Are you going to listen to the voice that Amen. God is speaking to you right now? Yes. Nakikinig po ba tayo? Amen. Yan, maraming salamat po. Alam niyo, sabihin mo sa kapatid mo, ay sa katabi mo, you are a part of God's plan. You are a part of God's plan. Amen. Kapatid, sa dinamit-damit taga-Pareto, bakit ikaw ang pinili dito sa church na ito? Amen. Kasi parte ka ng plano ng Diyos sa simbahan ito. Yes. And aren't you glad, di ba? Hindi ka pa nagagalak na sa lahat ng tao dito, bakit isa ako, Lord? Amen? And Yes. for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Alam niyo po, walang ibang nagbibigay ng desire sa atin kundi ang Lord. Alam Yes. niyo po, ang topic natin ngayon is all about ignite your vision. Kapag sinabi po natin ignite, pag-apuyin. Amen? Yes. To set up the fire. Alam niyo po, paano nagsisimula ang apoy? It starts with a spark. Yes. Maliit lang yan. Ibibigay ng Diyos sa puso mo. Yung desire na yan. Nagkakaroon na po ba ng desire sa lahat ng narinig ninyong word? Yes. Nagkakaroon na ba ng spark, kapatid? Amen. Amen. Right now, you will feel the excitement. I will go and make disciples. Kanina Yes. nagsagot po kayo. Grabe, di ba? Excited kayo. Grabe, pagkatapos ng lead conference na to, I will go and make disciples. Amen. Hindi po madali. Madaling sabihin, but the process, hindi madali. And alam niyo po, ito na po ngayon, meron tayong kailangan gawin. We need to ignite our vision and our mission na tinatanim ng Diyos sa puso natin. May tinatanim ng Diyos yung sparking, yung desire. Nagkakaroon ka ng desire ngayon na lumabas. Pero yung process hindi madali. Kailangan mo pag-apuyin yan. Yes. Kasi it is a simple fire. Napakalit lang po, kagaya nung lead conference noon, nakita ko nung ano na po, yung sa Holy Spirit na, nakita kong napakaliit na apoy binigay sa akin ngayon. Kaya pala binigay ko sa akin topic na to, na ignite your vision, kasi kailangan kong pag-apuyin yung vision na yun. Amen po? Amen. Right now po, ang first point po, listen to the voice of God. Alam niyo po si Paul, wala siyang, after that voice, wala siyang ginawa kundi nakinig. Kaya po tayo ngayon, magkaroon po tayo ng desire na makinig sa sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Lord, faith in action. Catch and conquer your vision. Amen. Ano pa po yung nauna? Realignment of your heart. Pakinggan po natin lahat yon at huwag na kahayaang masayang. Alam niyo po, for us to hear, we need to be near. Amen. Kanino natin dapat lumapit? Siyempre sa Diyos na nagbibigay ng fire sa atin para magawa natin yung vision na yon. Kaya nga po, we need to listen to the voice of God, but we need to be near to Him. Amen? Amen. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Para yung spark na yan, you need to make a choice. I will make the spark burn. Amen? Burn Amen. into flames. Pag-apuyin po natin yan, yung desire na yan ngayon, kapatid, sa lahat ng bago kung dinay-desire mo ngayon, magpapatuloy ako sa church ng Juhia Botolan, ipagpatuloy po natin yan. Makinig po tayo sa sinasabi ng Lord. Amen. Vision comes from God's voice. We need to know the voice of God so that what God has to His plan for your life, yun ang mabibuild mo. Amen. Kaya po, kailangan maging malinaw. Kung sinasabi ng tao, paglabas mo po dito, maraming pagsubok ang darating sa'yo. Sasabihin ng iba, yan na namang naranasan mo doon sa lead con na yun.
hindi nila agad makikita ang pagbabago. But you need to listen to the voice of God, hindi sa sinasabi nila. Kung sinasabi nila, simba-simba ka pa, pero wala naman nagbabago sa'yo, don't listen to them. Listen to the voice of God. Makinig po tayo sa boses ng Diyos, kasi ang sinasabi ng Diyos sa ikabubuti po natin yan. Amen? Amen. Para po sa vision yan na worth it hanggang dulo. Amen Yes. po? And syempre, pagkatapos natin makinig, what are the things that we need to do? Ano nga yung step na kailangan natin gawin kapag napakinggan natin ang tinig ng Diyos? Alam niyo po si Paul, after niyang ma-encounter ang Lord, pumunta po siya sa mga alagad sa Jerusalem. Alam niyo po, pinove niya na na-encounter niya ang Lord. Alam niyo, duda po muna yung mga alagad sa kanya eh. Kasi sabi niya, kilala na namin yan eh. Siya ang mga persecutor ng anak ng Lord, ng lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos. And alam niyo po, nag-testimony siya. And tinulungan po siya ni Bernabe po, na nakasama niya na mag-preach ng word ng Lord sa iba't ibang lugar. And alam niyo po, we need to take a step. Si Pablo, nag-step up po siya. Lumabas siya, sinunod niya kung anong narinig niya na vision na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya po kung anong narinig ninyo ngayon at kung ano yung nag-i-spark sa heart ninyo ngayon, pag-apuin niya po yan. You need to do something, kapatid. Ano yung dapat mong gawin? Kailangan mo buksan ang Bible mo paglabas mo dito. Amen. Bakit? Saan ang gagaling yung apoy? Kapatid, napakalit pa lang ng apoy. Kailangan natin yung pag-apuyin pa. Kailangan lumaki yung apoy na nasa puso mo, yung desire para matupad ang vision na yan. And alam niyo po, ang makakatulong sa ating salita ng Lord. Amen. Alam niyo po, hindi natin nakikita ang Diyos dito eye to eye. Pero alam niyo po, iniwan niya po ang pangako niya. Ang salita niya na buhay at may kapangyarihan. Kaya kapatid, wag mo hayaang mabulok sa higaan mo, di ba? Sa lagayan mo ng mga libro. Ang salita ng Diyos kasi binigay niya yan for you. Amen. Kasi ito yung power mo, kapatid. Kaya nga paano pag-apuyin yan, magbasa ka ng salita ng Lord. Go to fellowship, kapatid. Kailangan mo pag-apuyin eh. Kasi alam niyo po, paano nagbabaga ang apoy? Merong mga stick, amen? Amen. Merong mga stick, merong gas. Ngayon, ano yung gas na ginagamit mo para mag-apoy yung desire na yan? Baka ang ginagamit mo, manood ng k-drama, humiga, di ba, sa higaan kasi ang lamig, umuulan eh. Paano mo mapag-iinit kung yung gas na ginagamit mo, hindi makapag-aapoy, kundi makapapatay doon sa spark na binigay ng Lord? Amen? Amen. Kaya po, we need to choose our fuel na kaya magpa-burn up ng desire natin at ng vision natin para matupad yun. Kaya nga po, you need to make a choice. Tayo lang po ang kayang mag-decide para sa plano ng Diyos sa buhay natin. It's either you follow God or hindi. Nakita na po yan ng Diyos. Amen. Kapag hindi mo sinunod ang Diyos, nakita niya yung consequence na haharapin mo. Pero kapag sinunod mo ang Lord, nakita niya na rin yung napakagandang buhay para sa iyo. Amen po. And alin po ito na gusto natin? Siyempre yung deserve ng Lord na makasama siya. Makasama natin siya. Kaya po, sundin po natin ang plano ng Lord sa buhay natin. Pag-apuyin po natin yan. Amen? Amen. Amen po, paglabas natin dito, yung spark na yan, kikilos ang kaaway para patayin yung apoy na yan. Kapatid, yung vision na yan kasi alam niya, the faith that is burning gives anointing. Amen. Kapag may anointing ka, there is greater calling. Ayaw ng kaaway, nakikita nag-aapoy ka dahil kapag lumapit ka doon sa kasama mo sa bahay na inuulan ng pagsubok, alam niyang bibigyan mo siya ng init eh. Amen. Init na mula sa Panginoon through you. Yes. Kaya nga po, kapag lumabas tayo dito, kapatid, wag natin pong hahayaan na mamatay yung apoy na yan. Yung desire na yan. Amen po ba? Amen. Walang mamamatay na apoy. Amen. Pag-aapoyin. Amen po. Yes. Pag-aapoyin, keep your faith burning. Yes. Alam niyo po, pag-apoyin po natin yan po ang power natin dito sa lupa. And, syempre po, we need to do something. Ano po yung makapagpapatay lang ng desire natin sa Lord? Alam niyo po, nakapaghiwalay sa ating kay Kristo, kasalanan eh. Mamamatay yung fire na yan kapag nakagawa ka ng, syempre, nagsikap ka eh. Ngayon, excited ka eh. Nasa conference ako na eh. Alam niyo pa, ready na ako mag-preach ngayon ng word. Okay, after Monday, di ba, Friday ngayon, Sunday, may fire pa yan. Syempre, kasama mo pa yung mga ka-churchmate mo eh. Pag dumaan ang 1 linggo, 2 linggo, andun pa rin ba yung desire mo, yung excitement mo na mag-share ng word? Kaya nga po, we need to understand,
Hindi sa feelings mo yan. Amen. Feeling mo, excited ka mag-devotion pero kapag nawala yung emotion na yan, gawin mo pa rin po. Gawin pa din po natin mag-devotion, manalangin, mag-join sa fellowship. Kasi alam niyo po, yun ang makakapagpa-on fire ng ating pananampalataya sa Lord. Yun ang makakapag-ignite ng vision natin na binibigay ng Lord. Alam niyo po si Pablo, grabe, saludo ako sa pananampalatayang pinakita niya. Alam niyo po ba, nag-speak si Pablo sa iba't ibang lugar na talaga naman nakakabilib. Kasi alam niyo, hindi po siya napagod. Alam niyo ang nangyari kay Pablo. Ito po, matatagpuan po sa Corinthians po. Ayan. Alam niyo po ang naranasan ni Pablo? Naranasan niyang hindi matulog, hindi kumain. Ito po, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 4. Sabi niya po, sa halip ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinalanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Pinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Alam niyo po, kailangan po natin talagang gumawa para mag-apoy yung pananampalataya natin sa Lord. And alam niyo po, we are not here to deserve that vision. We are here to receive that vision. Amen, Amen. po. Yes. Hindi po natin deserve talaga yung salvation, yung grace, but overflowing love of Christ, Amen. ipinagkaloob niya sa atin yan. We are here to receive everything from God. Amen. Amen? Kaya kapag nagkasala ka, kapatid, at unti-unti namamatay ang apoy, bumalik ka lang sa source ng apoy na Yes. yan. God will use something, either this sermon, conference, yung leader mo. Kaya po sa lahat ng matagal na po sa pananampalataya, sa lahat po ng leader na, kapatid, maaaring ikaw ang gagamitin ng Diyos bilang si Ananias. Amen? Yes. Kaya parang pinapakita sa alaga mo at alam mo, ikaw yung magko-confirm nun. Katulad ni Ananias, siya ang ginamit ng Diyos. Kaya po sa lahat ng leader, huwag po natin hayaan nag-aapoy tayo. Yung alaga natin, inuulan, binabagyo ng problema, yung apoy mo, hindi mo kayang ipasa. Nilalamig na yung alaga mo, inuulan na ng problema. Yung apoy mo, kailangan mong ipasa yan sa alaga mo. Amen. Amen po. At alam niyo po, kailangan talaga natin magtiis. Kaya po, ang last point po, fight the good fight. Amen po. Yes. Amen. Fight the good fight, kapatid. Alam niyo po, yan, patingin nga po ng front page ng lead ko natin ngayon. Yan. Ayan, alam niyo po, di ba? Fight the good fight. From the beginning and the end, ang nakikita niyong word, fight. Alam niyo po, kasi ninanais sabihin ng Diyos, kapatid, nagsimula kang lumaban, tapusin mo nang lumalaban ka. Yes. Nasa Amen. gitnaan ng paglaban mo, magandang laban ang ibinibigay mo. Yes. Para sa Diyos, hindi ka lumalaban mag-isa, kapatid. Hindi tayo lumalaban mag-isa. We are the child of God na hindi niya pababayaan. Yes. Ano po, we have the power. The Holy Spirit is with us. Amen. Tutulungan niya tayo para mag-alab yan. But we need to make a choice. Early in the morning, I will make my devotion. Amen. Early in the morning, I will pray. Kapag gabi, magpe-pray ako. Kasi madali pong, kapag hindi tayo gumawa ng para sa Lord, madaling mamatay yung desire na yan. Maaari sa susunod, hindi ka na makita sa church. Kaya nga po, we need to ignite that vision. Alam nyo, nakakabilib si Paul. Nakulong na't lahat-lahat, walang ibang iniisip kundi ang alaga niya sa Thessalonica. Sa Amen. Efeso. Amen po, basahin niyo po ang aklat ng Gawa. Talagang maa-amaze kayo. Pero dapat pala tayo na nagsimulang tinawag ng Diyos, tuloy-tuloy, may consistency, may commitment, na hindi bumibitaw sa Diyos. Amen po? Yes. Yes naman. Alam niyo po, sa lahat ng narinig natin, God is doing something in your heart. Amen? Yes. Meron na yan. Meron ang tinatanim ang Diyos dyan. Kaya Amen. kapag pag-apuyin mo yan, walang mamamatay na apoy. Amen. Pag-aapuyin lang. Alam niyo po, pag uulanin po tayo talaga ng pagsubok. Pero kailangan natin pag-apuyin na lahat ng ibinibigay sa atin ng Lord. Vision, mission, kailangan mag-apuyan, kapatid. Kasi alam niyo po, maraming tao ang nag-aantay sa atin para ibahagi si Kristo. Yes. Ang dami nangangailangan ng naririnig natin ngayon, pero bakit pinili ka para marinig to? You are blessed, kapatid. Amen. Yes. Amen. Alam niyo po, for God, everything is worth it and worth the wait. Amen? Yes. The process will be hard,
pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 7, pero sa Tagalog na lang po, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya higit kaysa ginto. Amen? Amen. Higit kaysa ginto yan, kapatid, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang dalisay. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangaran sa araw na mahayag sa Jesucristo. Alam niyo po, we are greater than gold. Alam niyo, mas mahalaga pa tayo sa ginto, mas higit tayo sa ginto. Yung faith na yan, kapatid, life and death. Alam niyo po, worth it po yan. Yung regalo sa atin ng Lord. Yung vision na yan, worth it po yan na paghirapan, pagtiisan, kahit pa yung process, iiyak ka talaga eh. Iiyak ka talaga. Kasi alam niyo po, we are living in the world. Worldly. Maraming worldly things. Pero po, we need to fix our eyes on Jesus. Amen? Fix our eyes on Jesus katulad ni Paul. Wala siyang ibang tinignan kundi ang Diyos na tumawag sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. We need to live in Spirit, kapatid. Amen po? Amen. Amen po ba? Na sinasabi ng laman mo, wala akong energy ngayon na mag-fellowship eh. Pero but I am living in the Spirit. Kahit hindi ko nararamdaman, tara. Kahit walang libre yan, leader, go. Amen. Amen. Sa lahat ng delegates dito na may mga leader. Kahit yung laman mo talagang tinatamad, patayin mo yan sa pamamagitan ng Espiritu na nagmumula sa Diyos. Amen. Amen. Kasi doon mag-aapoy yung desire mo. Alam niyo po, meron talagang magbabago sa buhay natin. Maraming magiging bunga kapag pinag-apoy talaga natin yung binibigay ng Lord sa atin. And talagang, syempre, bilang nakakilala na po sa Lord, alam ko po din na hindi talaga madali ang sumunod sa Lord. Pero alam niyo po, talagang sa hulit-huli, worth it po lahat eh. Amen? Kapag binigyan ka ng vision ng Lord, worth it kasi kahit umiyak ka pa, hindi ka naman pahihirapan ng Lord na nag-iisa ka. Meron kang mga kasama. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Di ba napakaganda, napakapogi yan. Tinawag yan ng Lord para tulungan ka, kapatid. Kaya kung may problema tayo, pwede ka naman mag-share eh. Kasi maaari siya yung ginagamit ng Lord bilang, panggagalingan ng correction mula sa'yo. Kasi po, alam niyo po, the spark that we have can be someone else's spark. Amen. Kaya natin ipasa yung apoy. Kaya yung apoy na meron ka, ipasa po natin yan sa labas. Kaya po, lahat po ng umattend ng lead conference na to, we need to fight the good fight. Amen po. Amen. Everything starts with God and comes from God. Ngayon, alam niyo po, ang Diyos ang simula at ang wakas. Amen. You need to make a choice. Siya ang simula, siya din ang pagwawakasan mo. You need to make a choice. Pipiliin mo ba ang magwakas kasama ang Diyos? Yes. Yung consequence na napakabigat na hindi talaga madali, kapatid. Kaya nga po, nagsimula kay Kristo ang magtatapos kay Kristo. Yes. Nagsimula man na nahihirapan, at least pagkatapos ng lahat ng paghihirap, uuwi ka, ang maririnig mo, well done, my good and faithful servant. Napakaganda. Yes. Kapatid. Amen. Sinasabi ng mundo, sinasabi ng mga tao sa mundo, ayan na, alam niyo po kasi, meron tayong kapag nakakilala tayo sa Lord, meron tayong mga kaibigan na iiwasan ka na, kasi nasisilaw na, nagliliwanag ka eh. Ngayon yung kadilimang nasa kanila, nahahayag. Kaya po, huwag tayong mag-expect na ikaw on fire ka dito. Talagang dadanasin mo talaga lahat ng challenges sa labas, pero patuloy mo gawin yung mga step na makapapaapoy ng iyong pananampalataya at vision sa Lord. Amen. Nais ko lang pong, ayan, katulad ng sinabi ni Paul kay Timothy, sa kanyang alaga po, sabi niya, di ba? Fight the good fight. Yun po yung, napaka-iksi lang na kung isasummary po natin, yun yung sinabi niya kay Timothy, fight the good fight of your faith. Kasi alam niyo po, the journey of faith will often be difficult. It will sometimes be messy and hard. Kaya nga po, kapatid, di ba? Kapag binigyan ka ng spark ng Lord, pag-apoy mo yan, magbasa ka, magsisimulang magbabago yan. Alam niyo po, kaya pag nasubok ka dyan sa labas, dahil nagbabasa ka na at talagang pinagsisibol ng Lord yung apoy sa'yo, susubukin ka.
Ngayon po, yan, testimony ko lang. Kasi susubukin talaga tayo dyan sa labas para patayin yung apoy na meron tayo. Pero po, basahin talaga natin ang salita ng Lord. Fix our eyes on Jesus. Amen. Join fellowship po. Lahat gawin natin para mag-alab yung pananampalatayang yan. And, yan, testimony na natin. Simula po kasi nang naglingkod talaga ako sa Lord, iniiwasan na talaga ng mga kaibigan ko. And alam niyo, you need to sacrifice for the Lord. Amen. Kung hindi nakakatulong sa'yo, aalisin ng Lord eh. Kasi hindi ka mag-grow. Naranasan ko po, pag may problema sila, parang ayaw nila akong katabi, ayaw nila akong kausap, kasi parang, tapos nung lumalim ako sa Lord, okay, gets ko na Lord. Talagang hinihiwalay mo ako. Kasi alam mo, masisilaw talaga sila eh. Kapag talaga tinuturuan ka ng Lord, and may liwanag ka, lahat ng kadiliman na hahayag, iiwasan ka ng mga yun. Kasi ayaw nilang mahayag. Pero gawin mo pa rin yung inuutos sa'yo ng Lord. Pag-apuin mo pa rin, kasi lahat ng umiwas sa'yo, maaaring ikaw ang gamitin ng Diyos para makakilala sila. Amen. Amen? Amen. Paul ang kasamahan noon ni Paul na umuusig sa lahat ng Kristiyano, nag-preach siya sa mga hintil sa atin po na hindi deserve pero dahil sa love and grace ng Lord, naging nakatanggap ng pagmamahal at pagkalinga sa Lord. Alam niyo po, tingnan po natin ang buhay talaga ni Paul. Na siya ay tinawag, tayo din ay tinawag. Magsikap tayo hanggang dulo, fight the good fight. Amen po ba? Amen. Magwawakas tayo sa Lord, kapiling ang Diyos. Magkikita-kita tayo. Amen? Yes. Hindi lang Amen. sa conference na to, magkikita-kita na tayo doon. Kahit hindi na natin kilala ang isa't isa, but by the Spirit, kasama na natin. Amen. Yes. So that's the good fight, kapatid. Ang marinig mo, well done, my faithful servant. Kahit hindi mo marinig, di ba sa nanay natin? Sa nanay natin minsan, di ba? Kapag inutusan kang maghugas. Wait lang, di ba? Tapos, pero sinusunod mo pa din. Pag nagalit na kasi, kahit na may sumbong ka, sinusunod mo pa rin. Alam mo po, kahit minsan talagang sinusubok tayo ng Lord, sumunod pa rin po tayo. Amen. Kasi walang ibang sagot kundi si Kristo po sa buhay. Yes. Kaya po kapatid, yung spark na yan, pag-apuin po natin. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na conference. Magkita-kita tayo ulit na nagtagumpay na lakaran ng vision. Yes. Ng vision, lahat may action. Amen po ba? Amen. Lahat nag-aapoy. Yan po. Sa Diyos pang lahat ng kapatid. Amen.